Okay. First question from Army, Miss Jackie. Matagal na po kami dito sa lupa. Yan, tutuloy ko ha. Matagal na po kami dito sa lupa na tinatayuan ng bahay namin. Halos 40 years na po kami rito. This year, may lumitaw na umaangkin. May titulo sila na ipinapakita pero na mag-verify kami sa DNR and LRA. Wala naman po silang record. Ano po ba ang mabuting gawin sa ganitong sitwasyon? Ako, talaga naman, attorney, 40 years. Pagkatapos ngayon, may umaangkin na may lupa. Army, pakinggan mo ang sagot ni Attorney Vincent Paul Talaw. Thank you po. Yes, Miss Annie, no, although may sinabi po yung ating nagtatanong, si Army na siya meron ng 40 years na naninirahan diyan sa lupang pinag-uusapan natin, under the law, the civil code, hindi po kasi sapat yung matagal na paninirahan para masabi mo na ikaw na ang may-ari ng lupa, especially if ang pinag-uusapan natin is registered or titled land, Pero Miss Annie, maganda po yung kanyang ginawa, na nag-verify muna siya nung sinasabing titulo nung claimant na nagsasabi na sila ay merong titulo doon sa kanilang tinitirhang bahay, kasi ang titulo po is para mapatunayan natin yan, tama yung ginawa niya, pwede pong ma-check ito. At ang ginawa nga niya dito, chinek niya sa DNR, siguro LRA ito, sa Land Registration Authority. Kasi especially diyan sa Register of Deeds, kasi sila po ang repository, sila ang custodian ng mga existing land titles natin, at malalaman natin by merely giving yung title number kung ang titulo ay authentic or yan peke o huwad. So kung ang titulong pinag-uusapan is hindi nag-exist sa record ng LRA, isa lang ibig sabihin yan, huwad po yung kanilang titulo. So, wag po kayo bastang susunod kapag sinabi na yung nagpapakita na may titulo sila. Pinapaalis kayo hangga't hindi po nila naipapakita yung talagang dokumento na basihan ng kanilang pagmamayari. Ang ganda ng sagot ni Attorney Vincent Paul Talaw, Miss Jackie. Una, hindi ang tagal ng paninirahan mo sa lupa na yan ang nangangahulugan na pwede mo nang angkinin yung lupa o pwede mo nang sabihin na ikaw ay nagmamay-ari. Okay. Tapos, may lumitaw na nagmamay-ari, pero hindi naman po napatunayan dahil na-check nyo na yan sa LRA at sa DNR. Sa madaling salita, ay yung nag-aangkin naman, wala naman siyang authority. So, kung sila'y paalisin, attorney, anong pwedeng gawin? Like, say for example, igigiit nung nagpapanggap na siya ay may hawak. Ano yung gagawin ng tao? Itong si Army. Tama po ba? Army. Anong gagawin ni Army? Halimbawa, mapilit. Magpapakita siya, attorney, ng mga fake. Let's say, for example, pwede ba niya sabihin, nag-check na ako sa LRAs at sa DNR. Wala akong nakita na pangalan mo na ikaw ay nagmamay-ari ng loting ito. What is the best approach, attorney, para ma-avoid yung away? Kung talagang i-insist niya po yan. Kailangan ba niya magtawag ng barangay? Saan siya magsusumbong, attorney? Miss Annie, oras na gawin po yan sa inyo? Napilitin nga, tulad na nabanggit natin kanina. Pwede niyo pong ireklamo yan sa proper authorities. Pwede sa barangay, pwede sa pulis. Dahil ang pagpapaalis po sa isang naninirahan, merong proseso itong pinagdaraanan, Miss Annie. At ito po yung nangangailangan muna ng kaso na isasampa sa husgado at diyan po nila lilitisin ng husgado, kaya meron po tayong mga courts diyan po ipapakita ang batayan ng possession at kung sino po sa kanila ang mapapatunayan ng husgado na mas may karapatan, doon lamang yung korte po ang magsasabi kung sino ang aalis. Pero hangga't walang court order, hangga't walang kasong na isasampa, hindi po legal na paalisin po kayo dyan ng basta-basta.